Oo nga pala, take na yung dalawa. 52 days, ma'am. Siyempre si Lucy G kasi may chemistry na kami sa set eh. Wow! May asim ka pa. Alam mo kanina may inabot ka na naman dyan. Kilala ko to si Uge, pasimple. Dahil ang aabot. Naloka ako eh, makingking. Ninang ako, no? Ninang! Ganun talaga ang mga ninang, nagpapakingkin! Pero okay ano? Sino sa ako? Si Sweet naman. Kasi, sweet. Shit! One on! Feelings ako. Yung journey ko. Kasi sweet kasi parang there's no dull moment eh. Thank you ah. Na-flatter naman ako yung sobra. Ang lit ng boses. May tanong muna kay Atty. back before finally, I give the microphone dahil may question pa talaga. Very relevant sa talagang pinag-isipan si Alex. Hindi tayo aalis dito. Hanggang hindi siya nagtatanong. Attorney, those experience mo dito sa magpuproduce nito, will you join the rank of mga producers doing mga mainstream movies? Honestly po, Manay FM, ang plan ko talaga ay hopefully, kung ito, I can use the funds to finance a more independent film. That's my plan. That's my view. As a matter of fact, sa forthcoming Cinemalaya, dalawa po dun sa project na yon, finance ko po. And then, hopefully before the end of the year, magagawa na namin finally ni Jeffrey Juturin yung follow-up namin sa Cobrador na matagal na nakatenga na ang daming nag-aantay ng mga film festivals abroad. So, the script is being written, hindi pa lang natatapos. So, hopefully magawa na namin. And then, may MMFFMD po kami na sana magawa ko ulit with Star Cinema. Horror naman din. Yeah. So, ang daming plano. Star Cinema has been very, very good to us. In our case, they gave us a lot of freedom to do the project. Kasi nakita naman nila, sa simula pa lang, ready na yung script from start to end at nagustuhan nila. So, that felt good kasi there was independence pa rin. Walang nagdikta. Welcome to the fold. Now, finally, let's all listen to Alex. Good afternoon. Well, gusto kong tanungin si Ogie. Sa mga interview kasi sa'yo, nabanggit mo na sa pag-ibig, walang pinipilian, maging bakla, maging tomboy, maging straight, o ano man, open na open sa'yo. At nabalita ata na nagkaroon ka ng isang karelasyon. Relasyon? Oo. Pagkatapos, ang nakarelasyon mo na ito ay parang bading. Parang bading. Okay, let's say na nagkaroon ka ng boyfriend. Pero, on that date na kayo ay ikakasal na nabuking mo na siya ay bakla. Tutuloy mo ba ang kasal? On the day na ikakasal kami, Yes. na-discover ko na bakla siya. Napakatanga ko naman, Ang tagal bago ko na-discover. Umabot sa on the day itself. Hindi sa sobrang pagmamahal mo, hindi ka naniniwala sa mga intriga, chismis. Pero on that very day, may pinakita sa ebidensya sa isang video o isang lalaki na Ano nangyayari doon sa video? Sa video, nakita doon yung kagurumansanang magiging husband mo. Kung saan sanay, doon sa nakaluhod lang at tumutugtog mo. At nakatuwa. Sa video? Sige, ayusin na lang natin yan, Hindi, totoo naman na parang pwede natin i-connect dito sa pelikula namin. Na bagamat iba-iba ang itsura namin, mata sa mata makikita mo the soul of the person. So, dito sa pelikula, in 2 years, maraming nangyari sa amin na hindi naman yung panlabas na anyo ang importante o kung ano yung pinaniniwalaan, kung ano ang iyong mga kakulangan. Ang importante kung ano ang iyong kalooban. Yun ang tinitignan ng bawat tao. Kaya importante pa rin yung essence mo, yung substance mo, yung totoong pag-ibig na nananalaytay sa dugo mo hanggang kaluluwa.
So yun ang makikita ninyo sa pelikulang Here Comes the Bride. Na malalampasan nyo na yung yung panlabas na anyo. Sa katapusan, ang importante talaga yung panloob. I think ang comic element ng pelikulang ito is yung miscast. Hindi tama ang casting, pero nagkaroon ng magandang kinalabasan. Itutuloy na ba ang kasal? Tinuloy mo talaga ang tanong, ano? Inayos ko na nga eh. Again, ulitin ko, hanggang makinig tayo pareho. Itong pelikulang ito, ang importante dito ay ang panloob na nilalaman. Hindi yung panlabas, pinaniniwalaan, o kung ano ang reference. Sige pa? Ito naman mo ang kasal. Oo. Sa May 12, parating na. Here Comes the Bride, tuloy na tuloy ang kasal. Panoorin po natin. Thank you. Yes, thank you. Alright, last question na lang to from Interactive, from Lorna of California. Sabi niya, since this is a movie na tungkol daw sa pagpapalit-palit nyo ng character, if you could switch places with anyone in showbiz, kanino nyo gusto makipagpalit ng pwesto? Tom? John Lloyd. Pero gusto mo yung talent daw, gusto mo ako lahat. It's very good. It's very good. I've been watching his movies and trying to learn and sobrang galing po. Talaga. Kasi, Alright, what about Tuesday? Dito sa amin o kahit sa Lahat, showbiz. lahat. Kay Angelica na lalayo pa ba? Ano na matikman ko lang si Derek pag isa-isa. Shit, bakit naunahan mo ko? Bida! Bida kumakain siya araw-araw ng tuna. Ano kayang lasa ng bibig niya? Sarap ba? Sarap. Yun na, gusto ko lang magpadulas sa abs ni Derek. Kaya isang araw, baka sakaling ma-enhance ako sa first time. Bago ko meron pa akong 52 days para ano. Okay, si Nico. Although wala na po siya dito, I'd like to give respect to one of the greatest actors sa Philippine cinema, si Jay Ilagan. Kasi Mamayang gabi, sasabihin ko. Okay lang. Kasi wala pinili mo, ha? At least pag sinapihan niya ako, magiging magaling, hindi man pinakamagaling, isa sa pinakamagaling na character actor. Yan po. Right. Sweet. Napaisip ako talaga, ba naman Chris Aquino na ako? Di ba? Lalayo pa ba naman ako? Di, jackpot na ako noon, ano? Titigman ko si James Yap, di ba? O, tapos ano pa ba? May mayaman, juicy ka pa ba doon? Kasi eventually magiging kapatid ko yung presidente ng Pilipinas, so why not? Eugene. Ako siguro kahit sino sa inyo, wag lang yun. Kasi mahaba eh. Angelica. Ulitin, hindi natin. Ang hirap. Siguro kay Ate Lina lang. Oo, maramdaman ko man lang dun sa buhay ko na si Vilma Santos ako, yung gano'n ako ka-stars. Right. Okay. So yan, sana na napakinggan mo yan, napapanood nila tayo sa chat, yung mga nakikipag-chat natin from all over the world. Alright. So thank you so much, and of course, Manay SL, may mga Ngayon, yung tungkol doon kay Alex, kayo lang bahalang mag-chat. Kung yung question niya irrelevant. Ngayon, before the last question from Julie, may tanong si Derry Olea. Kay John. John, sino yung kalabsin mo na sa lubi na baboy? So, napakagaling po na character actress. Anak po siya ni Rez Cortez. Theater actor siya si Kai Cortez. Correct. So, established kasi na siya yung ang tawag sa maid of honor ni Angelica dito sa wedding. So, basta may mangyayari kung bakit kami magtatagpo. And parang na-establish na yung si Tito Jaime, si Lolo Bien, ang misis niya na mayabang, medyo chubby na girl. So nung nakita niya tong si Kai na babaeng maganda pero chubby-chubby, medyo na-attract siya ng